Hello, good day sa lahat mga madi. This video, magluluto tayo. Lutuin nga pala natin ngayon mga madi ay fried rice, spring roll, beef noodle soup, or pho soup in Vietnamese. Of course, chicken curry and biko. Ngayon nga pala uunahin natin lutuin ay ang biko. Magsaing muna tayo ng ating sticky rice. Hey, let's go. Takpan na natin yan. Nga sticky rice ay isasaing natin. Kailangan natin sukay-sukayin para hindi magkutong. Takpan natin ulit guys. Sinaan lang din natin ang apoy. Dahil masarap ang biko pag may luya, kaya naglagay din ako ng luya guys. Wala kaming available na niyog sa backyard, so ito muna ang gagaminin natin, ang gata sa can. Buti na nga pumunta kami doon sa Asian store kasi maraming gata sa can doon. Alright, so wala yung kalamay dito, so ito na lang ang brown sugar. Sukayin lang natin siya guys hanggang sa mag-sticky na talaga siya. Kung sa Bisaya pa, kung latik nagigkaayo siya. Na guys, so malapit na nga talaga siyang maglatik. Ito pa lang is inastop ko na yung apoy para hindi talaga masyadong sticky. Mali ko guys, so yun na nga, nagkulang ako sa latik guys. Oy, dala-dala ron oy, lami maghihapon ang kumbiko, charin. Ilagay na natin ang ating pilit na humay dito sa ating kawali. Sinaing pala natin na sticky rice. Ilagay na natin doon sa ating kawali na may latik. Ayun, dahil meron kaming saging doon sa backyard, syempre may dahon. So nakuha din ako ng dahon guys at nilagay ko doon sa bottom ng aming bowl. Basta yun na yun, bowl. Tapos nga pala kung bakit nilagyan ko ng dahon doon sa ilalim para maamoy yung ating ginawang biko. Tapos na tayo sa ating biko. So next na naman ang nating lutuin. Next na naman nating lutuin ay ang yung pho soup or beef noodle soup sa English. Kailanganin nga pala natin sa ating beef noodle soup or pho soup in Vietnamese. Meron po tayong cloves, cinnamon stick at saka star anise. Gagawin po natin ay ilagay po natin dito sa ating parang strainer. Mura siya musket. Muna siya. Tapos ato na siyang i-apil o pabukal sa atong siyempre, maglalagay din po tayo ng luya at saka onion. So, ihalo-halo na natin sila lahat. Yun, kumukulo na. So, alam nyo ba guys, ang amoy niya ay napaka-inviting. Hindi natin ulit kasi hindi pa naluluto ang ating karne. Beef noodle soup or pho soup in Vietnamese. So, maglagay din po tayo ng patis. Yung dark kasi tinurn off ni Diwa yung light. Ito siya matatawag na pho soup kung wala tayong cilantro. So ngayon, mag-i-slice po tayo ng cilantro. Liitin lang po natin ang pag-slice ng ating cilantro. Maglagay din po tayo ng chili. Dahil nagbabaw yung ating water, so magdagdag po tayo ng tubig. Alright, pag beef noodle soup, hindi po talaga mawawala ang ating toge. Ilagay na rin natin ang ating cilantro. Sukayin lang saglit at mayat-mayat ilagay na rin natin ang ating vermicelli noodles. Ilagay na nga pala natin ang ating vermicelli noodles. So sukay-sukayin lang natin yan siya guys para maghihiwalay yung ating vermicelli noodles. Ito nga pala ang pangalawa kong niluto, ang beef noodle soup or pho soup. Siyempre maglagay din tayo ng lemon para blend yung lasa. Hindi ko nang nakalimutan. So nilagyan ko nga pala yan yung sugar, 2 tablespoon of sugar. Siyempre salt. So tansya-tansyain lang talaga ang pagluto ng ganyan. Ngayon naman, ang pangatlo kong lulutuin is magawa po ako ng spring roll. Nga wala akong lettuce, so ito na lang ang aking gagamitin, which is ang pechay. Hindi rin mawawala ang cilantro guys. So magkuha din tayo ng cilantro pero hindi natin yan liit-liitin. Ganyanin lang natin. Sasama natin yan mamaya sa pagrarap ng ating rice pepper. Alright, so okay na tong ating shrimp. Gawin natin dito sa ating pechay is i-half cook lang natin tas atin din yung i-strain. Sama natin gagawin is yung carrot. So liit-liitin lang na natin ang ating carrot. Gamitan ko nga pala yan ng raspahan para mas mabilis kong magawa. Tapos na akong nagraspa ng ating carrot guys. So ngayon, ang gagawin natin is atin ninyang iset aside. Luto po tayo ng ating vermicelli noodles. Gagawin ko dyan guys is warm water lang at ilagay natin or ibaba natin saglit ang ating rice paper. Nakakaalam kung ano ang rice paper, ito po yung hitsura niya. Ang tubig hindi masyadong mainit at hindi rin malamig. Hindi nakakaalam kung paano gawin ang spring roll. So ganito lang po siya gawin guys. Sundan nyo lang. So, ganyan lang siya guys, kadali, chares, pag mayroong mga paraphernalia. Kasi yun, na-inspired ako sa pagluto ng ganito. Yung first time nakakain ako ng Vietnamese food. Kasi kami last time ng ganito, tas na-inspired ako sa pagluluto guys. Yan, tapos na ang ating spring roll. Yun guys, dahil wala pa tayong sauce, gagawa po tayo ng sauce ng ating spring roll. Pala ang ating ingredients, meron po tayong peanut butter dito at lemon. Huwin muna natin yung lemon at saka yung peanut butter. Gaya lang din
tayo ng konting Silver Swan soy sauce at nilagyan ko rin ng mainit na tubig konti. Tapos naghalo-halo guys, so nilagyan ko nga pala ng yellow mustard, so konti lang na mag-blend yung lasa. At yan, tapos na akong nagawa ng ating spring roll sauce. Spring roll sauce pala. Okay, alright, so pang-apat na recipe magawa po tayo ng fried rice. Instead na cook rice ang gagamitin natin, so ang gagawin po natin is yung raw rice. Nakita nyo kanina, meron akong tinakos na 3 cups of rice. Yan ko lang siya ng tubig for 1 hour. At binabad ko siya ng 1 hour ng tubig. Tapos, in-strain ko at ngayon niluluto ko na siya guys. Nito na yung itsura niya. Nilagyan ko nga pala ng food coloring. Ilalagay na natin ang niluluto ko na kaninang shrimp. Ilalagay natin ang ating green peas. Sukay-sukayin na din natin yan guys. Halo na natin sila lahat. Untiin lang natin sa pagdagdag ng tubig para maluto natin ang ating fried rice. Kasi sa raw rice na gagawing fried rice ay hindi siya mushy. Tulad sa cooked rice na gagawin mong fried rice ay mushy siya guys. Sorry. Ang panglima nating potahe ay gagawa po tayo ng chicken curry. Siyempre dahil chicken curry hindi mawala ang atong loya. Pero meron ding onion. Sorry. Ilagay na natin ang ating minamarinate na chicken. Kaya nga palang ginamit ko guys is chicken breast. So niliit-liit ko lang, kinukube-cube ko lang yung pag-slice. Separate natin ang luto ng ating patatas at saka carrot. At timplahan lang din natin ng asin. Para may lasa naman ang ating patatas at carrot. Sa naman ang gagawin natin is yung sayote. So, ihahakok lang pala natin yan ang ating sayote. So, tapos na ang ating sayote. So, ihalo-halo na natin sila lahat sa patatas at carrot. Talagang kumain pag gutom na, chares. So, yun ang last na cooking ni Oka is yung chicken curry. Lagyan na tayo ng curry powder sa ating chicken. Curry ko nga pala guys, nilagyan ko nga pala ng patis. Tatakpan lang natin yan guys saglit at mayat-mayat ilagay na natin ang ating mga paraphernalia. Lagay nga pala tayo ng coconut milk. Sukay-sukayin lang natin yan at mayat-mayat lalagyan din natin yan ng mga seasoning. Nilagay ko nga pala seasoning ay seafood seasoning, chares. So try lang. So ilagay na natin ang ating carrot, patatas at saka yung sayote. Kapit na nga pala yung maluto mga madi. Katapos kong nagluto lahat, so since wala kaming cake, so pumunta po kami doon sa Publix, naghanap-hanap kami ng cake. Pero ang pinapapili ng asawa ko na siya naman ang nagbe-birthday. Pagpipilian guys, nalilito kami kung anong cake ang Babel Hen. Ito na nga ang napili namin. So nandito na nga pala kami sa bahay at ito nga pala lahat ang aking mga niluluto guys. Roll, fried rice, chicken curry at biko. Na tayo guys. Ako lang makikita nyo sa video. So, parang ako lang ang nagbe-birthday, di ba? Pala ang buhay-buhay dito, guys. Walang bisita. Kami-kami lang na kumakain. Kaya, yung mga niluluto ko, enough lang po talaga para sa... Yeah, alright, so that's it for today's video.